May mga nagsasabi na hindi raw Panginoon o hindi Diyos si Jesus dahil pinabayaan daw siya ng Diyos. Kung siya ay Diyos, dapat hindi siya pinabayaan. May mga ganon, no? May mga teorya. May mga teoryang ganon. Ngayon, mga kapatid, kung sabi ni Kristo, no, Eli, Eli, lema sabachthani, na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Kristo ay nasaan yung tao, ha? Sa mga oras na ito. Nasaan yung tao siya, nasasapitin niya ito, alam naman niya na kailangan masunod ang kasulatan. Alam ni Kristo na kailangan masunod ang kasulatan, at narito na po yung pinaka-final time, oras para sapitin yung kamatayan. Ngunit bago mangyari yun, bilang tao, tinawag niya ang Diyos, hindi bilang Ama. Bagaman pwede siyang magsalitang Ama. Pero bilang siya'y tao, nagtatawag tao, nire-represent niya yung tao, kaya tinawag niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, bilang isang tao, nakakaranas din ng kahinaan si Kristo. Kaya nga minsan, di ba sa chapter 26, nag-pray ang Panginoong Yesus, 3 times siyang nag-pray, nang sabi niya, Panginoon, pwede bang nagpasan ang kalis ng paghihirap na ito o saro? 3 times. Pero, let your will be done, sabi ni Jesus. Ngayon, narito na siya. Naranasan niya na yung pagkapako, naranasan niya na yung sinuntok, sinampal, dinuraan, sinaktan, mga palo sa katawan niya bago siya pinako sa krus, naranasan niya. Bilang isang tao, masakit po yun. Bilang isang tao, maranasan mo yung pain na gano'n, physically, mayroon kang masasabi na ba't nangyari sa akin ito, yung mga ganong bagay. Diba? Pero wala siyang sinisisi. Hindi niya sinisisi ang Diyos, hindi niya sinisisi ang Ama, hindi niya sinisisi ang tao, dahil sa atin, kaya siya naipako sa krus. Pero yun ang salita na andun siya sa anyong tao na bakit mo ako pinabaya ang Diyos ko. So bilang anak ng Diyos naman, sa mga oras nito, posible na ang Panginoong Diyos ay nakatingin sa tao kaysa anak. Halimbawa lang, sa ibang bansa, for example sa Texas, alam ko sa Texas, sa US, meron death penalty. Pag meron death penalty, o kaya may lethal injection, gagawin po yung death penalty. May mga witnesses. May mga nakatingin sa mirror o sa salamin para tignan, ma-witness yung pagkakapitay. O kaya yung pagkakagawa, o kaya pagkakaparusa. May mga witnesses. Sa palagay nyo, kung ang anak mo ba ay naandoon, bibitayin, kaya mo ba tignan? Kaya mo bang silip? Kaya mo bang titigan? O kaya, masakit po yun sa isang ama. Kaya nga, noong panahon ito, siyempre, alam naman natin ang istorya na dahil sa atin, kaya tinanggap ni Kristo ang kaparusahan. Sabi nga ng John 3:16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay si Jesus ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang manampalataya ay hindi maparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa mga oras nito, posible po na ang Diyos Ama ay nakatingin sa maraming tao kaysa nakatingin sa Panginoong Yesus na kanyang buktong na anak. Nasasapitin ang kamatayan. Na perhaps ang Panginoon ay nakatingin sa mga tao na mas marami maliligtas kaysa iligtas niya si Jesus na kanyang buktong na anak. Ngayon, kung di niya gagawin yon at ililigtas niya si Kristo, hindi masusunod ang kasulatan. Tandaan po natin, ang utak ng kasulatan ay ang Ama at ang Panginoong Yesus, na sila mismo ay hindi sisira sa kasulatan. Na sila mismo ay hindi lalabag sa kasulatan. Kaya kahit ang kasulatan ay masasabing ang kamatayan, ang dulo ni Jesus, pero mabubuhay naman siya muli, kahit ang kamatayan ay nakasulat sa, o kaya kahit ang kasulatan ay nakasulat ang kamatayan, kailangan gawin ni Kristo at kailangan sundin ng Ama sa langit.
Ako niyo po, sinusunod ni Kristo ang kautusan, sinusunod din ng Diyos ang kautusan. Alang-alang sa kautusan, kailangan mamatay si Kristo. Ngunit ang kamatayan ni Kristo ang kapalit ay kaligtasan ng mas marami. Ang kaligtasan ng marami kapalit ng kamatayan ni Kristo. Sasang-ayon ba kayo doon? Amen? Sasang-ayon po kayo doon? Ayaw nyo ba doon? Baka ayaw nyo. Namatay si Kristo para sa atin. Ayaw nyo ba? So ngayon, nandun siya sa kalagayan na tila parang mapabayaan siya. Ngunit bilang isang tao may mga struggle, may mga pagsubok, minsan nasasabi rin ng tao, Panginoon, bakit mo akong pinabayaan o bakit nangyari ang mga bagay na ito? Pero tandaan natin, lahat ng mga nangyari po dito ay nakasunod ang Diyos, ang Ama, at nakasunod si Kristo sa kasulatan. Tandaan po natin yun. Kaya nga tayo, mga kapatid, ang kasulatan ay nagpapatuloy na nagsasalita sa atin. Kaya nga tayo may Biblia, may kasulatan. At ang kasulatan, kapag hindi natin sinunod, tayo minsan mapapahamak din. Hindi lang minsan, talaga mapapahamak tayo. Kapag ang kautusan ay sinunod natin, pwede tayong hindi... Malamang ang kautusan, kung binabasa niyo pa bago pa kayo pumasok sa loob na ito, baka hindi nangyari sa ito. Amen? Kasi lahat ng kautusan, nagsasabi ng kaligtasan. Huwag mong gagawin ito. Huwag mong gagawin yan. Tapos nagsalita rin ng kautusan tungkol sa mga bagay na positive o kaya mga positive na kautusan na gawin mo ito. Magpatawad ka. Huwag kang gumanti. Yan, yung mga positive commandment. Yung mga negative commandment, yung mga huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Negative commandment ko tawagin lang. Pero sinusunod din dapat yun na huwag. Yung salitang huwag. Ngayon, kung kayo ay nagbabasa ng Biblia bago pa kayo napunta rito sa loob, malamang hindi kayo makakapunta dyan. Kung sinusunod lang natin ang kautusan. Tanda natin, ang pagsunod sa kautusan, minsan may negatibong apekto, pero positibo po ito. Positive to sa gitna o sa dulo. Katulad ni Kristo. Pero sa ating susunod sa Panginoon, sigurado po, positibo ang lahat ng resulta. Sino mang susunod sa kalooban ng Panginoon? So, tuloy ko na po, verse 47. Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon. Kaya, sinabi nila, tinatawag niya ang Elias. So, akala nila, Eli, sa Baktani ay Elias, letter E, kaka L eh. By the way, ang salitang L ay Diyos sa salitang Hebreo. Verse 48, may isang tumakbo agad at kumuha ng esponja. Binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isa tapat at ipinasipsip kay Jesus. By the way, mga kapatid, sa book of John, merong nagsalita kasi si Kristo na uuhaw ako. Kaya shortcut na lang nabanggit dito na nagbigay ng parang nilagay sa esponja, sa patpat at pinainom kay Jesus. At pinasipsip. Verse 49, sinabi naman ng iba, hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Verse 50, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. So, sabi ng mga komentary, mga kapatid, si Kristo po ay medyo naluluyo na dahil marami na rin dugong lumabas sa katawan niya. Tuyo na yung lalamunan niya. Kaya nakarana siya ng uhaw. At yung mga salita niya parang paus na. Wala nang lakas yung salita niya. Kaya yung salitang Eli, Eli, lema sa Baktani ay malabo na yung pagdinig ng mga makakadinig. Kaya yung iba ay nagsabi na maglagay ng bigyan siya ng ilumin para babasa ito at makapagsalita ng malakas. Kaya ngayon dito sa verse 50, napasigaw siya. Muling simigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Sabihin na nabasa yung lalamunan niya, nagkaboses po siya at siya po ay namatay. Verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato.
Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. So verse 51, mga kapatid, nagkaroon ng earthquake. Earthquake ng mga panahong iyon. At yung tabing ng templo, ang tabing ng templo po ay dalawang klase. Dati sa Old Testament, kung sa panahon ni Moises, isa lang ang tabing. Yung pagitan ng most holy place at holy place. Pero dito, dalawang tabing. Ngayon, ang tabing na sinasabi dito na biyak ay yung sa pagitan ng kabanal-banalan at yung banal na lugar. Yung most holy place, yung kabanal-banalan, naroon yung lampstand, naroon yung showbread table, naroon yung incense altar, naroon yung surugan. Pero noong panahon ni Kristo, wala na po yung Ark of the Covenant o yung arko, yung kabanatipan. Ngayon, ang pumunta doon sa most holy place, pare lang, yung highest priest, para mag-ari ng dugo. At doon, nakikipagtagpo ang Espiritu ng Diyos doon sa most holy place. Ngayon, doon sa holy place naman, doon nakapesto ang mga Israelita. So ngayon, hindi pwedeng pumasok ang mga Israelita na hindi priest o hindi highest priest. Highest priest lang na naka-assign ang papasok sa most holy place. Ngayon, mga kapatid, yung tabing kortina na nagdi-divide doon sa holy place at most holy place, naputol o nabiyak. Ano tawag dito? Nahati. Mga kapatid, ang sinisimbolo po nito ay si Kristo. Kapag binasa niyo po yung Hebrew chapter 10, verse 19 to 20, tignan niyo sa page 289. Forward lang tayo sa kanan. Page 289. Page 289. Hebrew chapter 10, verse 19 to 20. Page 289. Sige po, tignan niyo po dyan. Nandiyan na kayo? Chapter 10, banda rito, nakalagay sa baba, lumapit tayo sa Diyos. Ano nakalagay dyan? Basahin ko ha. Okay, nakikinig po ha, lahat? Okay lang dyan? So yung tabing, ano ibig sabihin ng tabing ng kurtina? Sabi dito sa Hebrew chapter 10, verse 19. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Nakuha niyo po? Ngayon, dahil sa tabing na ito na napunit, yan yung katawan ni Kristo. Ngayon, meron na raw access. Kahit hindi highest priest, kahit hindi pari, pwede na makapunta ang tao doon sa most holy place. Kung tawagin ay kabanal-banalan. At ang dahilan ay dahil sa dugo ni Jesus. So sa madaling salita, si Kristo ang tagapamagitan ng Diyos sa tao at ang tao naman sa Diyos. Si Kristo na po ang tagapamagitan. Nakuha niyo po? Yung ibig sabihin ay may access na ang tao patungo sa Diyos kahit hindi siya pari, kahit siya ordinaryong tao. Actually, kahit na siya hintil, kahit hindi siya Hudyo, meron na siyang access o pwede na siyang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dahil po, sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6, kung babasahin niyo po yan, basahin niyo po yan sa page 268. Unang Timoteo chapter 2, verse 5 to 6. Page 256 sa mga babae. Page 256. Page 268 pala, sorry. Page 268. Unang Timoteo chapter 2, verse 5 to 6. Babasahin ko, no? Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Kaya nga mga kapatid, nung nagkaroon ng earthquake, namatay si Kristo, nahati ang tabing na siyang sumisimbolo sa katawan ni Kristo, nayanig ang mga lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Balik tayo sa Mateo 27.
Lumabas sila sa libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at doon marami ang nakakita sa kanila. Verse 54, nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Ang opisyal na ito ay yung centurion. Ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng mga nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Verse 55, naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena o Maria Magdala o Mary of Magdala at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose. Ito po si Maria na nanay ni Jesus at ang asawa ni Zebedeo. So halos tatlo yung Maria dito pero dalawa lang nabanggit. Okay, yung asawa ni Zebedeo, di ako sure kung ano ang pangalan. But I think Mary din po yun. Very common name ang Mary. So mga kapatid, simula nung namatay si Kristo, lahat ng tao, kahit tayo po mga hentil, meron na po tayong access sa Panginoon, Diyos. Bakit po dati wala? Kasi nga dahil sa kasalanan ng gawa ni Eva at ni Adan, nagkaroon ng kasalanan ang tao. At ang tao po ay naging kaaway ng Panginoon. Galit ang Diyos sa tao. Kaya nga, kapag nanampalataya ka kay Kristo, mawawala na ang galit ng Diyos. Sabi nga ng John chapter 3, verse 36, aklat ng John chapter, o aklat ng 1, chapter 3, verse 36, ang sabi nga dito, aklat ng 1, chapter 3, verse 36, sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag nanampalataya ka, hindi na mananatili ang galit ng Diyos. Pag hindi ka nanampalataya, mananatili yung galit. Ang galit na yon ay simula pa nung galit ang Diyos sa kasalanan ni Eva at saka ni Adan. Kaya ang sino man manampalataya kay Kristo, na siyang tabing, na siyang mediator, na siyang tagapamagitan, ay makakalapit na tayo sa Diyos Ama. Hindi na galit ng Diyos Ama sa sino mang lalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga si Kristo po ang sinasabi ng John 14 verse 6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakalapit sa Ama maliban sa akin. Diba? Sabi ni Jesus, kung gusto mong lumapit sa Ama, ang Ama ay nakatira sa langit. Lahat tayo naghahangad na mapunta ng langit isang araw pag namatay tayo. Pero sino ang magiging daan patungong langit? Walang iba, kundi si Kristo. Kaya nga, kung hindi tayo mananalig, hindi tayo magsisisi kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi natin mararating yung gusto ng Panginoon. Bagamat ang Panginoon, gusto niya makarating tayo sa langit. Napakaganda ng langit, sabi ng Revelation. Hindi maramot ang Panginoon, nais ka niya makarating sa langit, pero dito pa lang sa lupa, napakahalaga ng pananampalataya, pagsisisi, manalig, at pagpabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya